wedding organizer na scam ni scammer girl at ni Gayuma Guy. Gayuma Groom. Pero bakit Gayuma Groom? Eto na, sasabihin ko, kumapit ka na! Oo. Last night, nagkagulo ang Blue Up dahil nag-live video yung organizer, yung makeup artist, tsaka yung assistant organizer ng isang kasal na dapat magkakaroon ng kasal kahapon alas 3 sa Cagayan de Oro. Ganito kasi yung nangyari. Alas 3 nakaschedule yung kasal. Civil wedding to sa isang hotel. Andun na, ang gara na ng setup, andun na, make-up na si girl, si bride, gano'n. Nandiyan yung bouquet niya, nakapag pre-wedding photos na sila sa hotel. Kasi dun din dun yung ceremony, tsaka dun din yung reception. Andun na girl, ang daming suppliers, kompleto. Di pa pala bayad. Walang down payment si bride tsaka si groom, ka-organizer. Diyos ko, sobrang kawawa. Kasi ganito pala yung nangyari. 3 days before the wedding, dun lang din lumapit si bride kay organizer. Sabi niya, "Ma'am, emergency wedding to kasi gustong-gusto na namin magpakasal and I'm pregnant." Ganon. So si organizer naman, gora lang ng gora. Ganon. Tumawag na ng mga supplier, ganun. Makeup artist, ganun. Hindi sila nabayaran. Kasi ganito yung nangyari. 11 a.m. dumating yung makeup artist ng bride. Okay? Which is, emergency lang din yung pagkakahire sa kanya. Kasi wala siyang makeup artist, girl. Wala siyang makeup artist, wala siyang gown, wala siyang heels, wala siyang singsing. Wala lahat, girl. Alam mo ba, yung bride tsaka yung groom, magkasama sa isang kwarto sa hotel, ayaw ni bride na ilayo yung groom sa kanya. Tsaka sa buong pangyayari na to, walang ni isang salita na sabi yung groom. Before siya sabuyan ng asin. Papunta tayo dyan, antay ka lang, relax ka lang. So, eto na, alas 11 na ng umaga, sabi ng organizers kay bride, "Ma'am, settled na po lahat, andyan na yung mga suppliers natin, kompleto na, nagsiset up na, yung food sa hotel, okay na, ganito na. Kailan ko po matatanggap yung payment?" Sabi ng bride, "Huwag ka mag-alala, yung daddy ko nasa kabilang hotel lang, kasama ng judge na magkakasal sa amin, babang transfer niya sa'yo. Magantay ka lang, chat ko." Ganun na. Ayun na nga, minimake up na siya ng bride, minimake up na siya, ganun. Tapos bigla na lang daw, sabi ng bride, "My life is in danger." Ganun. Kasi may nagtatangka daw sa buhay niya, may nagtatangka sa buhay niya, at pupunta sa kasal niya, mamaya alas 3, for example, like, may alas 3, kasi babarilin daw siya. Ganun, naging hysterical si bride. So, yung makeup artist, sobrang nag-alala sa kanya. Oo, nag-aalala talaga, naging hysterical si bride. Tulong-tulo talaga yung luha niya. Ganun. So, sabi ng makeup artist, magpatawag tayo ng security sa hotel, tapos i-ban natin yung taong to na nag-threat sa'yo. So, yun. This is 11 a.m. Yung kasal niya 3 p.m. Ayun, lumapit sila sa security ng hotel, tapos yung security ng hotel na-provide din ng police assistance. So, may mga police na dun. Dun, ha? Imagine niyo, rush wedding to, 3 days yung preparation nila. So, eto na. Sa panahon na nag-provide na ng police assistance yung hotel, kasi sila yung nag-contact sa police, kampante na si bride. Okay na, hindi na siya muluha. Pero, yung makeup artist, sabi niya, nagtaka siya kasi sobrang dramatic na ni bride. Sobrang, umiiyak na siya talaga. Parang worried talaga siya. Si groom, nakatulala lang. Hindi naman masyado daw tulala. Nakaupo lang daw sa sofa sa loob ng room nila. Alam mo yung ganun? Parang chill lang siya, ganun. After nun, sabi ng makeup artist yung ini-interview nung babae sa local news, kaya i-share ko lang sa inyo to. Sabi ng groom, nagtaka na siya. Tapos, kada daw nagme-makeup siya sa bride, hawak-hawak niya yung phone niya. Tapos yung phone niya, ginagano niya. Every time nadudungo yung makeup artist, ginagano niya. Parang ayaw niya patingin, ayaw niya patignan, ganun. Ayaw niya makasilip yung makeup artist. Tapos sabi ng makeup artist, "Ma'am, ready ka na po, maganda ka na po, may make-upan ko na si
groom, ganon. Sabi ni bride niya, okay, andun lang din daw. Wala, may makeup si bride. Nandun lang talaga siya sa tabi ng groom. Ayaw niya malayo, ayaw niya pumunta sa labas. Si groom na nasa loob siya, ayaw niya malayo. Ganon, ganon. So, eto na. Fast forward, 1:30 a.m., sabi ng organizer sa kanya, ma'am, 1:30 na po, kailangan na natin tawagin yung parents mo kasi magsa-start na. Tapos, check ko na yung venue to finalize everything. Sabi ng girl, sige, tawagin ko ni si mami tsaka si daddy kasi nasa kabilang hotel lang naman sila. And, kasama nila yung judge. Sila yung magdadala ng judge dito. Okay, go. After nun, bumaba si organizer dun sa venue, ganon, chinek niya lahat, ready na, may mga cameraman, lahat ready na, may pika-pika, ready na lahat. Alas 1:30, isipin nyo yung oras 1:30. After ng 1:30, biglang kinutuban yung florist. Yung florist na gumawa ng bouquet ng bride. Sabi niya, pag alas 3 yung wedding, usually, 1:00 or alas 1:30, madami ng tao nun sabi ng florist. Nagtaka siya kasi, bakit ni isa wala? Walang tao, be. Sabi ng florist sa organizer, sabi niya, parang may mali. Parang may mali. Tapos yung organizer, medyo nagkaroon na siya ng idea. Pero since nga, lumapit sa kanya yung bride na desperado kasi emergency wedding, ganun. Gusto na talaga nila magpakasal kasi alis pa. Lumapit na siya sa bride, sabi niya, ma'am, bakit wala pa rin tao? Ganun. Wala pa rin, ni isang bisita, wala pa rin po talaga. May makeup na yung bride, ready na lahat. Alam niyo kung sino nilang yung kulang, yung judge na magkakasal sa kanya, tsaka yung bisita, wala pa rin daw talaga. After nun, si bride, super aligaga, tas chat lang siya ng chat, ganun. Lumapit ulit si organizer kasi naghihingi na nga ng payment. Sabi ng bride, sige, wala pa ba? Ganun. Sabi ng bride, okay, i-chat ko lang muna yung daddy ko. Ganun. Ay, eto pala yung account ng daddy ko sa Facebook Messenger. Sabi niya, eto pala yung account ng daddy ko, kausapin mo.